Habang yung isa guys, lumulunok ng kaban ng bayan, si House Speaker Martin Romualdez naman ay nagbigay ng tag 1 million pesos. Diba? Ganyan ho yung totoong may puso. Eh si VP Inday nga, hindi ko nga nakita nag-message man lang na nagko-condemn, nakikiramay, nakikidalamhati sa dalawang Pinoy na namatay sa giitan doon sa Israel. Wala man lang akong narinig na message ba na kahit man lang ako ay nakikiramay sa pamilyang namatayan. Wala akong narinig. Kasi yung kanya, lumululok lang ng pera ng bayan. Walang pakialam ba sa iba. So ngayon, itong si House Speaker Martin Romualdez na kahit dinidikdik nila, ay nagbigay guys ng kwarta o pira ba ng money cash assistance sa dalawang Pinoy na namatay doon sa Israel. So anyway, yung isa guys ay 33 years old, caregiver. At yung isa naman ay 44 years old na taga Pampanga. So condolences ho sa pamilyang nawalan. And hindi naman daw ho pababayaan ng ating gobyerno ang pagsuporta sa pamilyang naiwan in terms of education, health. Hindi naman daw ho nila pababayaan. So that's good. Alam niyo yun, yung tipong kahit dalawa lang yung doon, hindi naman sana madagdagan. Kahit dalawa lang yung nasawi doon, yung pa din ng ating presidente, yung pakikiramay niya, care niya sa ating mga kababayan doon ay talagang lehitimo. And ganito din si House Speaker Martin Romualdez. Lehitimo din. Anyway, sabi dito, mag-asawang Romualdez. Baka mamaya i-issue na naman ng mga DDMs. Mag-asawang Romualdez magbibigay ng 1 million sa pamilya ng dalawang Pinoy na nasawi doon sa Israel. Ito kasi yung balita na yun, guys. Diba? Dalawang Pinoy sa Israel, dalawang Pinoy patay sa Israel. So, naipit ho sa gitgitan ng grupong Hamas at ng mga taga-Israel. So anyway, kinumpirma ho ito ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang post doon sa dating Twitter or X. So dalawang Pilipino ang nasawi sa pag-atake ng Palestinian terrorist group na Hamas sa Israel. So, isa umano sa nasawi ay 33 years old na caregiver na babae na sa kasagsagan ng pagsasalakay ng Hamas sa komunidad ng Kibbutz ay posahang binuksan ng pinto ng kanilang bahay at pagkatapos ay pinagrarat-rat kasama ang kanyang amo. Diba walang awa? Nadamay pa ang ating kapwa Pilipino. So sa kabilang dako, ang biktima ay tubong Pangasinan naman daw. May 6 na taon at 6 na taon na sa Israel at bagong kasal ito habang ang kanyang asawa ay nandito sa Pilipinas. May pamilyang iniwan. Ang isa pang Pinoy na nasawi kabilang sa kinidnap ng Hamas ay 44 years old, taga Pampanga. Kanina yung taga Pangasinan, ito naman ay taga Pampanga. So, 'di ba naghayag naman din ho ng pakikiramay at pakikidalamhati ang ating Pangulo at nakipag-ugnayan na din ito sa DFA. At syempre, imposible din naman ako na hindi ito ipagsasawalang bahala ng ating Pangulo. Alam ko may financial assistance yan bukod sa 1 million na ibibigay ng mag-asawang Romualdez. Anyway, basahin natin to. Mag-asawang Romualdez magbibigay ng 1 million sa pamilya ng dalawang Pinoy na nasawi sa Israel. So, magbibigay ng 1 million personal, guys take note, personal na tulong sina House Speaker Martin Romualdez at ang misis nitong Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez sa pamilya ng dalawang Pilipino na nasawi sa kaguluhan sa Israel. Samantalang yung ating Vice President, wala man lang any message, 'di ba? As a high BP na mayroong 'di ba higher position sa bansang Pilipinas, dapat you should show na mayroon ka man lang care kahit papaano, hindi yung lang kamkam sa kaban ng bayan, 'di ba? 'Di ba ganon? Anyway, hindi ko naman sinasabing kumakamkam siya ng pera ng bayan, pero not unless na 'di ba sinagot niya kung para saan yung confidential funds. Bakit yung tatay mo pa yung todo tanggol sa iyo? Hindi mo ba kayang i-defend yung sarili mo? Anyway,
naisingit ko lang, 'di ba? Yung isa lumulunok ng pera ng bayan tapos wala man lang message sa mga naanuhan, 'di ba? Namatayan, tapos wala man lang pag-gift or financial assistance, tulong. Kaloka, baka BP natin 'yan. So, kasabay nito ay ipinaabot naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. So, these tragic events remind us the dangers our fellow Filipinos face even as they seek opportunities abroad. So, our thoughts and prayer are with the families of the victims during these difficult times. So, nauna nang sinabi ni Department of Foreign Affairs DFA ang isang 42 na lalaki mula sa Pampanga at isang 33 years old na babae mula sa Pangasinan ang nasawi sa kaguluhan sa Israel. So, ipag-pray na lamang ho natin na hanggang dalawa na lang. Sana hanggang dyan na lang. Huwag na hong madagdagan ng ibang Pinoy. Kasi nakakalungkot and nakakasakit ng puso na ang ating mga kababayan doon ay nagtatrabaho lamang tapos ganito pa ang sinapit nila, napakapait. So, hoping din sana sa mga gustong lumikas, merong embassy na agad-agad matatawagan. At syempre, kung ilang years sila ng kontrata doon, kahit man lang half, bigyan sila ng sweldo hanggat hindi pa sila nakakabalik doon sa kanilang pinagtatrabahuan dahil nga sa giitan ng grupong Hamas, pag-atake ng grupong Hamas dito sa Israel. So, nangako rin ang leader ng Kamara na maghahanap ng oportunidad para magkaroon ng pagkakakitaan at scholarship para matulungan ang mga naulilang pamilya na makabangon. Siyempre, inaasahan nila guys is yung nagtatrabaho doon sa sa bansang yun, sa Israel. Tapos ganito yung mapait na sinapit nila. Okay lang naman sana na wala ng sweldo, ganyan, as long as buhay yung tao. 'Di ba? Yun na lang sana eh. Kaso wala. Nadamay sila, ay syempre siguro yun ata yung time nila, 'di ba? So I am deeply saddened by the loss of our countrymen. In these trying times, it's crucial for us as the nation come together and support one another. The donation is just a small token of our shared grief and commitment to help. Hinimok ng leader ng Kamara ang mga Pilipino na magsama-sama sa pagdarasal at pagsuporta sa mga naapektuhan sa kaguluhan. So, ito yung isa sa nagustuhan ko kay House Speaker Martin Romualdez. Yung parang pares din siya kay Pangulong PBBM to the rescue sa lahat ng bagay. Hindi pares dun sa isang babaeng, 'di ba, lumulunok lang ng pera ng bayan pero walang care sa ating mga kababayan. Pera lang ng bayan, tapos wala man lang pagkundina, wala man lang anger na naranasan itong si VP Inday, kahit man lang condolences, wala man lang ako nakita. I don't know lang guys kung ako lang yung walang nakita, pero pag binibisita ko yung wall niya, wala namang yung nakikiramay, wala. Anyway, kaya guys, sa susunod na eleksyon, pumili ng tama. 'Di ba? Yung walang hinihinging malaking confidential funds. Ganon, diba? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.